Mga kapuso, kasabay ng pagbangon ng mga kababayan natin dahil sa pananalasa ng bagyo, patuloy rin po ang misyon namin maghatid ng serbisyong totoo. At ngayong umaga sa Binyan, Laguna tayo maghahatid ng tulong. Ilang pamilya kasi ang nasa evacuation center pa rin dahil lubog sa baha ang ilang bahagi ng barangay. Kamustahin natin ang sitwasyon dyan, kasama sina Ate Sue at Juancho. Morning, guys! Yes, Susi and Kaloy, dito pa rin kami ni Juancho sa Barangay de la Paz, sa Binyan, Laguna, at ang exact location natin, Juancho, ay kung saan nandito ang evacuation center, di ba? Dito sa De La Paz National High School at Mami Sue, punta tayo dito kasi may kakausapin tayong residente. Nasa evacuation center pa rin. Kasi alam niyo po kanina, hanggang tuhod lang yung baha. Pero ngayon dito hanggang bewang na di ba? Oo. So si Nanay. Ay, Mami, ano po ang pangalan natin? Virginia Pornelosa po. Nay Virginia, ganong katagal na po kayo dito sa evacuation area na ito? Nung dumating po kami dito, nag-evacuate kami, doon po kami nanggaling sa kabila, sa amin. Tapos sabi ng kapitan namin, ililipat kami kasi kinakailangan na ang school. Kaya nung paglipat namin dito, medyo mababa naman ang tubig. So, lumikas kayo dito nung dahil sa bagyong Uwan? Hindi po. Hindi pa? Hindi pa. Yung Tino pa. Tino. So, nakailang araw na kayo? Lumipat kami nito October 14. Okay. So, ilang tapos, mag-iisang linggo na isang kayo. buwan na. Mag-iisang buwan na kayo sa mga evacuation gawa center? ng sabi, sisipsipin nga itong tubig. Ngayon, na ano naman, bumaba naman siya. Pero, nung dumating nung Tino, nag-umpisa na naman tumaas. Napauwi na kami. Ngayon, eto pang Yuan, ganyan na ang nangyari. Kamusta ho kayo dito ngayon? Okay naman, pero simula nung pumunta kami dyan, wala pa kami natatanggap na relief goods. Kasi nung nag-evacuation yung iba doon sa kabila, doon muna sila na kasi naasikaso sila ng aming mabait na si Ma'am Angel. So, wala pa kayo dito talaga natanggap? 120 plus families ang kasama ni... Minadagdag pa kami dyan kasi yung ibang nanggaling doon sa kabila, inilipat ulit dito. So, yun nga ang natin, Juancho, na parang makapagbigay ho tayo ng konting tulong sa mga kababayan natin dito sa pamamagitan po ng Unang Hirit at ng GMA Kapuso Foundation, of course. Yan yung magiging bahagi ng ating servisyon totoo. So, mamaya magkikita-kita po tayo doon. Maraming salamat po, So, mga kababayan ho natin dito, naku, kita nyo naman talagang yung kalbaryo, no? Juancho, mainit na ho ang araw, pero kalbaryo pa ang sitwasyon ng mga kababayan natin dito sa Barangay de la Paz sa Binyan, Laguna. Di ba, Juancho? Oo, totoo yan, Mami Sue. At syempre, katulad ng sinabi natin kanina, tayo ay maghahatid ng serbisyong totoo para sa mga residente dito sa Barangay de la Paz. At syempre, mamimigay tayo ng mga relief goods. Katulad ng sinabi ni Mami Virginia, hindi pa sila nakatatanggap mula na lumikas sila dito. Ay, mag-iisang buwan na ho sila sa kanilang pananatili sa mga evacuation center. So, magbabalik po kami ni Juancho dito. Juancho? Totoo yan. Abangan yan mga kapuso sa inyong pabansang morning show kung saan laging unang hirit. Mga kapuso, tuloy-tuloy po ang misyon namin na makapaghatid ng serbisyong totoo sa mga kapuso nating naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. At ngayong umaga nasa Binyan, Laguna sina Mami Sue at Juancho para maghatid ng tulong sa mga kapuso nating nasa evacuation center pa rin. Ate Sue, Juancho, kamusta naman ang mga kapuso natin dyan? Susi, Kaloy, eto, kami ni Juancho, nasa ground floor kami nitong De La Paz National High School, yung nagsisilbing evacuation center. At yung nakikita natin, Juancho, dito ay hindi talaga pwedeng gamitin yung ground floor. Totoo yan, Mami Sue. At syempre, dahil tubig. Para tayo makarating dito, sa katunayan, Mami Sue, ay tayo gumamit ng bangka at saka footbridge. Footbridge, yun yan. Tapos kailangan, sana nga magsuot tayo ng ganito para may protection. Kaya lang yung iba, hindi nga ho, syempre wala na hong ganito mga suot. Alam niyo ba, dito sa kinatatayuan namin, ito yung evacuation center, mga 20 meters. 20 meters mula away. Dito ay nakita ho yung isang ahas kanina. 20 meters mula ho dito sa aming kinatatayuan. Isang sawa ang nakita ho at yun nga parang abot tanaw lang dito sa kinatatayuan namin. Yung nakikita nyo, yan yung ginagamit na tulay ng mga kababayan natin dito para makarating doon sa kanilang mga pupuntahan. Yan ho yung dati, yan daw kahoy. Buti ngayon yung iba, bakal na. So, yan. Pakita ko natin yung ahas na nakita dito kanina. 20 meters kung saan kami nakatayo dito ni Juancho. Isang sawa. Medyo mahaba din siya. Feeling ko mga din. nasa 5 to 6 feet rin yung ahas na yun. At nung makita kanina yon ay talagang may mga nakatigil ho doon sa area kung saan nakita yung ahas. So, bakit na ho tayo dito ngayon sa may
second floor nitong evacuation center. So dito ho sila tumutuloy dahil nga ho doon sa baba. Baha, hindi ho sila pwede. Ay, muna, pakita muna natin. Ayan yung ahasawa. Oo. Yan yung Ayan, nakita nila dyan kanina. yung standby area natin kanina, Standby Mami. So, area no, ng mga technical natin kanina. Yan. Siyempre kahit pa paano ho, may panganib din ho yan at mabuti na lamang ito nahuli na at siya. saka katulad ng pagguntuan natin kanina, Mami, so talagang nangyayari yan kapag Nangyayari talaga yung mga nagkakaroon yan. ng baha sa mga Maalis areas. sila doon sa kanilang mga lugar dahil pinapasok ng tubig. So ito ho ngayon yung second floor nitong De La Paz National High School na ginagawang evacuation center. Dito ko nakalikas ngayon ang Juancho ang mahigit 100 pamilya. 120 plus. 120 plus na family na nandito ngayon. At katulad na sinabi natin kanina, Mami Sue, tayo maghahatid ng serbisyong totoo pasukin muna para sa natin mga to. kapuso na nandito. Ito yung tayo isang magbibigay kwarto, ng isang relief kwarto. goods. Halika dito, Juancho. Pasok, pwede makapasok. Ayan. Magandang umaga po. Makikipasok lang ho kami saglit. Ito ho. Ayan, ilang pamilya ho kayo dito? Ilang pamilya kayo dito? Dito si Mami. Mga ilang pamilya kayo dito? Ito. 12 families. 12 families. 12 Gano'ng katagal families. na po kayo dito rin? Ay, nung lumipat po kami dito is October 15. October Pero 15. dati po kaming galing sa Maine. Sa isang ibang evacuation center. Opo. So yan, kita mo naman, Anjo, punong-puno, Juancho, punong-puno sila. Andi dito na yung mga gamit na, yung ibang naisalba nila o inilikas munang gamit doon sa mga bahay nila. May kanya-kanyang area na rin sila, Mami Pero Sue. 12 families ho sila dito, 12 pamilya ho sila dito na nagsasama-sama. At syempre, sasabihin natin, nagtitiis syempre Opo, opo. sa kanilang sitwasyon sa ngayon, di ba? Andyan yung Sige, kanilang... kausapin po natin. Yes, Mami, Nay! okay lang ma-interview namin kayo. Kamusta po yung sitwasyon natin dito? Okay naman po. Oo. Kaya pa ba? Kaya po kasi baha kasi sa amin kaya dito kami. Ay, kumusta? Ang mahalaga po walang tubig. Yun So, po. paano talagang, muna, tiis-tiis muna? Opo. Nakatanggap na ba kayo ng mga tulong? Doon po sa Mayroon. pero dito ngayon po. Ngayon po. Opo, kaya salamat po sa GMA. Oo. Sino po ang kasama nyo ngayon dito? Ay, yung camp manager namin May miyembro ho ng pamilya niyo, may kasama Pamilya kayo. niyo. yung asawa ko po pumasok, yung dalawang apo ko nasa school. Nasa school na po? Opo. At talagang tumuloy yung school or ibang area siya? Dito lang po wala kasi baha. Okay. Ayan. Opo. O, yun. So, Sige po, Mami. salamat po. So, ito nga po, tayo po ay nagpupunta rito para ho pamahagi ng tulong sa ating mga kababayan. Konting tulong ho para sa mga kababayan natin na nagsilikas dito. Andiyan, nakapila na sila dyan, Juancho. At ito, meron tayo mga relief goods from Kapuso Foundation. Kaya nga sabi natin, kung kayo po ay handang magbigay ng tulong, at bukas po ang GMA Kapuso Foundation. Sa dami ng mga kailangan bigyan ng tulong. Marami talaga, katulad na sinabi ni Ma'am Veronica, mahigit isang buwan na po sila dito mga kapuso, pero wala pa silang natatanggap na relief. At syempre may dala rin tayo mga Tubig, fresh drinking water. Potable water. para At sa saka ito kanila. ho yung ating relief. Pwede na tayo mamigay, Juancho, sa mga Ayan po. kababayan natin dyan. Ayan, so 120 plus families po yung ating bibigyan dito ng tulong. Sila ho yung mga nandito ngayon na tumutuloy at sabi nga ay wala pa hong katiyakan kung kailan sila makakabalik sa kanilang mga bahay dahil yung paghupa po ng tubig hindi pa ho din masabi kung hanggang kailan. So sa pansamantala, magsasama-sama muna sila dito at talagang tinitiis yung kanilang buhay na kailangang lumusong sa baha sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ayan, so yan ho yung mga pangailangan pa rin ng ating mga kababayan. Matindi na ho ang sikat ng araw pero mataas pa rin ang tubig dito sa sa Barangay de La Paz sa Biñan, Laguna. So ito meron ho tayong libreng tubig para ho sa mga kababayan natin dito para ho may maiinom sila. Malinis na maiinom na tubig. Siyempre, ang hirap din ho ng Juancho, di ba? Mabuti meron tayong totoo potable yan. water para ho sa kanila magdala sila ng kanilang mga lalagyan at kumuha na ho sila ng tubig dito. Tama yan, Mami Sue. At saka syempre, katulad na sinabi niyo rin kanina, bukas po ang GMA Kapuso Foundation sa mga taong nais rin Magpaabot ng mag-aabot ng tulong para sa mga nahihirapan. At yun lang po muna, mga kapuso. Magbabalik po ang inyong Pambansang Morning Show. Kung saan laging una ka. Unang hirit. Yan. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.